Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article na publish sa tntabante.com. Title: Ikalawang impeachment complaint versus PBBM. Formal nang inihain. Formal nang inihain ng Makabayan Bloc ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanggapan ni House Secretary General Sheloy Garapil nitong Lunes, Enero 26. Inendorso ni na ACT Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Ilago, at Kabataan Representative Rene Co ang impeachment complaint na inihain ng mga pribadong individual sa pangunguna ni na dating Gabriela Representative Liza Maza, dating Bayan Muna Representatives Teddy Casino at Nery Colmenares at Bayan President Renato Reyes. Ito ang pahayag. The complaint arises from what may be characterized as the most systematic, brazen, and devastating scheme of corruption to plug Philippine infrastructure spending in recent history. The flood control projects corruption scandal of 2022 to 2025. The magnitude of the offense is staggering. A total of 545.6 billion was allocated for flood control projects with a disproportionate 100 billion concentrated in the hands of merely 15 favored contractors. Yan ang kalagay sa reklamo. Tinukoy din sa reklamo ang naging pahayag ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico kaugnay ng pagsingit ng 100 bilyong halaga ng proyekto sa 2025 national budget na may basbas umano ni Marcos Jr. at ang kickback mula umano sa mga maanumalyang proyekto. This is also not a case of isolated irregularities. This is systemic, institutionalized corruption emanating from the highest office of the land. A hostile takeover of the state's financial machinery to convert public funds into private wealth and political power. Yan, dagdag sa reklamo. Binanggit din sa reklamo ang paggamit umano na an unprogrammed appropriation scheme upang punduhan ang mga maanumalyang proyekto. Sa panayam, sinabi ni Tino na umaasa sila na agad ipapadala ng Office of the Secretary General ang kanilang inihaing impeachment complaint sa Office of the Speaker upang maisama ito sa order of business kasama ang unang reklamo na inihain ni Attorney Andre De Jesus. Ipinadala na. Dito na tayo. Ito na yung bitag. Ito na yung political maneuvering. Ipinadala na ng Office of the Secretary General ang reklamo ni De Jesus sa Speaker's Office isang araw matapos itong inihain. Kung isasama umano ang order of business, ang unang reklamo lamang, kahit na alam na ng Speaker's Office na mayroong ikalawang reklamong inihain, ay makikita umano ang bad faith sa panig ng camera. Dito tayo mag-focus mamaya. Yung bad faith. Yung meron silang intention na hindi maganda. Kasi ang papaboran, ang aaksyon ng una, yung kay Attorney Andre De Jesus lang. Kaya lumalabas dito na isahan, na utakan ng Administrasyong Marcos Jr. itong mga Makabayan Bloc. Ganito ang sinabi ni Reyes. Pag nag-refer sila mamaya, edi halatang halata
na yung script nila, ibig sabihin wala talaga silang intention na pakinggan yung iba pang reklamo. Ang gusto lang nilang i-consider yung naunang reklamo na sa tingin nila mahina at pakawala ng kung sino man sa Malacanang para ma-exclude na yung ibang complaints at matrigger yung 1-year ban. Alam na nila ang mangyayari. But, ayun, nagsabit pa rin. Salamat naman itong Makabayan Black na nagpupursige na ma-impeach ang Pangulo. Kaya lang, ulitin ko, parang nautakan na isahan sila ng administrasyon. Isang impeachment complaint lamang ang maaaring ma-initiate laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. Ang initiation ay mangyayari kapag na-refer na ang impeachment complaint sa House Committee on Justice. Ito na. Klaro na yung script. Last week, tinanggap yung unang impeachment complaint galing sa isang abogado na hinihinala ang kaalyado ng Malacanang. At yun, na i-refer na sa Office of the Speaker of the House. So ngayong Lunes, habang tinanggap na itong pangalawang complaint na nung last week hindi tinanggap, kaduda-duda, wala yung House Secretary General, nandun daw sa Taiwan, hindi na tinanggap. Ano ba yun? Kalukuhan. Script. Ngayong Lunes, one step ahead na sila. Dahil yung nauna, galing sa abogadong kahinahinala, nandun na sa Speaker of the House, itong pangalawa, katatanggap pa lang. Di napakadali yun. Ang Speaker of the House, nirepair na rin ngayong araw sa Committee on Justice. Iyon na. Pumatak na yung metro kung sa taxi pa. 1-year ban rule na yon. So itong Makabayan Black tinanggap ngayon kasi kung hindi tatanggapin, puputaktin sila ng reklamo ng taong bayan. Para hindi na sila reklamo, tinanggap kunuhay. Kaya lang, sa katotohanan, late na sila. So I hope I am wrong. Sana pagsabayin na nilang i-repair para patas ang laban. So, tingnan natin anong mangyari. But sa tingin ko, parang hindi patas ang laban. Sabi ni Reyes, bad faith makikita dito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Una si Angkol ang natagaan og yero. Salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Angkol ang yero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. Og karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko rin. Makita gid nato nga kuan na gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. Og karon Kol pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon ani ang itsura 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay mga kurtahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Kol? Mais Mais lang. So gabasok lang gyapon. gabasok. So naa kay estudyante Kol wala? Na Pila ka buok imong estudyante? Duha. So unsa na yung mga grade? grade 5 o grade 6. Grade 6 o grade 5. So kuan gid Kol ba? Taman lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Garis mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon Kol.
salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin. Oo nga kwan. So naa pa kay asawa karon Col? Naglakaw man siya nag-abroad na basin di na to siya mag. Oo, so nakalakaw siya. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oh, Oo. siguro. So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Col. Salamat.